Mapupurol ang mga ulo. In short, mga bobo! Oh, yan po talaga ang pagka-describe ni Congressman Marcoleta, mga kababayan, dito sa kanyang mga kasamahan sa Quadcom. Naiyawan lang daw niya, mga kababayan, ang pupurol daw ng mga utak, mga kababayan. Kaya sabi nito si Marcoleta, aalis na ako dyan. Bahala na kayo, baka mahawa ako sa inyong pagkabobo. Panoorin niyo po. Pero bago po yan, gusto po lang natin pasalamatan, mga kababayan, itong napakabait nating viewer from Hong Kong. Ang ating kababayan, si Madam Teresa Bataga. Thank you so much po, Madam. Narito po ang video. Hindi na ako masaya dun sa House of Representatives. Oh, kami rin. Oh, kami rin. Dapat na nga yung i-abolish, no? Yung House of Representatives, mga kababayan. Nilalaban natin ang katwiran pag sinasabihan natin sila kung ano yung tuntunin, kung ano yung dapat gawin para hindi nag-aaway-away. Baligtad po yung nangyayari. Pag ako na nagsasalita, pinapatayan ang guguluhin mikropono. nila ako, pagtutulong-tulungan nila ako. Suspended agad. O, session suspended. O, pansin niyo, mga kababayan. Tapos pinatayan pa ng mikropono. Pati nga po yung hopya na kinakain ko, kukunin pa nila. Tapos susugurin pa siya ni Paduano, mga kababayan, si Karap sa isang dating rebelde, Alex Bungkayo Brigade. Ganun po yung mga taong yun. Nung isang araw po, nagsalita ako sa grupo ng mga hilot, yung mga kumadrona. Oh, eto mga kababayan na. Dito na ang part na sinabi ni Marcoleta na mga mapupurol ang ulo ang kasamahan niya sa Kongreso. Lalong-lalo na dyan sa Quadcom. Mga ganito rin karami po, mas marami pa dito. Sabi ko sa kanila, magsusumbong din. Special mention to Dan Fernandez, the boy uterus, mga kababayan. Kasi napagalaman ko pagka ang isang bata ay napanganak dito sa mundo at ang nagpaluwal ay kumadrona o yung hilot. Oh. Yung bata na yun, matalino pala. Bright. Alam niyo kung bakit? Tapos yung mga kasamahan niya, mga kababayan, na congressman, doon lahat sa doktor, sa ospital. Tingnan po ninyo yung mga kasama ko sa Quadcom. Quadcom! Napanganak lahat sila sa ospital. Eh ako napanganak ako, hilot po. Hilot dahil lang? mahirap lang ang buhay ko. Pero matalino. Habang ang kanyang mga kasamahan sa Quadcom, sa ospital, tingnan nyo, pumurol ang mga ulog. In short, mga bobo. Oh, talaga mga kababayan, number 1 na dyan yung sinasabing artistang laos na bold star. Sabi nila, magkaisa tayo. Sama-samang babangag. Manifesto. Manifesto. Magkaisa tayo. Nababangag muli. At paninindigan para alagaan natin ang ating bansa. Alagaan ang kanilang mga political interest, mga kababayan, at kanilang pangungurakot dyan. Anong pagkakaisa yun? Paano magkakaisa ang isang bansa kapag ini-impeach mo ang Vice President? Nagkaisa sila lahat, mga kababayan, laban kay Sara Duterte. Na siyang dahilan, mga kababayan, kung bakit nanalo ang mga buang na yan in the first place. Na ibalik sila sa pwesto. Tapos ngayon, ang tumulong sa kanila, pinagkaisahan ng animal. Oh! Yoo! Hypocrisy. Hypocrisy. Nagpapanggap. Balat kayo. Nagbabalat kayo. Ano po yung nagpapanggap sa Bisaya para ma-emphasis? Ha? Mga plastic. Nagpakaroon ingnon. Oh, yun. Nagpakaroon ingnon. Translator ko, ha? Sabi ko, pagtulungan natin, napakaraming problema ng bansa natin. Ang kuryente, napakaraming problema, mga kababayan. Tapos, ang kanilang focus ngayon ay pagtugi sa mga Duterte, Diyos mio. 10 bills, power bills ang ipinail ko. Wala kahit isa ang dininig sa committee. Dahil focus sila kay Sara at kay Digong, mga kababayan. Habang itong mga bills na nakakatulong sa bayan, itsapera. Paano ba puro Quadcom na lang? Lahat ng panahon, Quadcom. lahat ng atensyon binigay lahat sa Quadcom. Pag ilan na ba yan? 12? Wala ng panahon para or more? dinggin yung mga panukalang batas na makakabuti sa tao. Ano po ba ang layunin ng ating batas sa kuryente na ginawa 23 years ago? Yan, importante yan, mga kababayan. What is the objective of that law that was enacted in para may baba ang presyo ng 2001 or kuryente 23 years ago? Ayaw nila.
ayaw nilang dinggin yan mga kababayan dahil kasali sila sa mga investors doon sa mga power companies mga kababayan. Ayaw nilang pababaan ng presyo dahil sila din ang mga shareholders. Paano na lang, liliit ang kanilang kita. Chapwera. Yan lang yan, the Marcoleta. delivery of quality and reliable and affordable rates of electricity in this country. So pag sinabi mong secure and reliable, walang brownout. Laging brown out. Pag sinabi mong affordable, Hindi affordable, Diyos mio. Kuryente natin, Diyos mio. Halos doon na napupunta lahat ng ating sweldo mga kababayan, pambayad ng kuryente. abot kaya. Abot kaya. Sa Abot Bisaya, kaya. barato. O yan, nakita nyo naman. Barato. Hindi mo alam yun, Mura Senador daw. Philip Salvador. Si Philip. Hello, Yun ang Crazy. pangunahing Chris Aquino. layunin. Ex-husband ni Chris Aquino. Pero hanggang ngayon, after 23 years, abot kaya ang kuryente, abot langit. Abot langit na. Lalong pa nagmahal mga kababayan. Tinanggal nila ako sa Committee on Energy. Ang natitira natin Pag pag-asa na mapababa ang presyo ng kuryente mga kababayan, tinanggal nila. Ako, walang hustisya ang ginagawa natin. You are not following the rule of law. Tinanggal nila ako. Tapos isa ito sa mga kasama sa unit team mga kababayan na talaga na nagdadala kina BBM at Sara. Unit team. Sinipa din Sa Justice Committee. ng mga ngagnag. Kasi i-impeach nila yung Vice President. Gusto nila ipa-impeach si Sara Duterte Ito ang problema. Meron akong panukalang batas. Ayusin sana natin ito. Sana yung agwat, yung layo ng kinikita between 5,000 pesos and 38,000 pesos, medyo Yung income yan natin tutukin ni Marcoleta, income ng mga Pilipino mga kababayan. Ang layo ng agwat dito sa mga ordinaryong manggagawa hanggang doon sa taas. Bakit ganyan hindi patas? pagdikit lang ng konti. Hindi po nadinig, minsan lang nadinig yung aking panukalang batas. Kung nadinig lang sana yun mga kababayan, na focus doon, hindi sa Quadcom, sana, maski itong mga minimum wager natin mga kababayan, maangat-angat ang kanilang sweldo sana. Ayaw nila. Dahil mga kababayan, again, sila ang may-ari ng negosyo, di ba kaya mayroon silang mga shares sa mga kumpanyang ito. Kapag tataasan nila ang sahod mga kababayan, malulugi sila. Hindi naman malulugi. Never sila malulugi. Mababawasan ang kanilang earnings. Grabe no? Ang sahod mo sa mga tao, pagdadamot mo pa, samantalang ang earnings mo, grabe. Abot langit mga kababayan ang mga earnings ng mga oligarchs na yan. Ayaw i-share kahit konti. Kasi po, kinukuha lahat ng Quadcom ang panahon. Yung magagandang panukalang batas, ayaw po nilang simulan. Ito ang sinasabi na mga kababayan na ninilin lang tayo dahil nililito tayo o ginugulo tayo doon sa talagang totoong problema ng bayan. Nililibang kayo dyan sa Quadcom na iyan. Alice Guo, yung mga kibuloy, o iba't ibang mga nonsense sa bagay mga kababayan na hindi naman talaga nakakatulong sa ating bansa. Diyan nakafocus, nagkakampi nila ang media. Hindi na natatalakay itong mga importanteng mga bagay-bagay sa ating bayan. Ang gusto nila lamang simulan ay kung paano uusigin ang Pangulong Duterte. At si VP Sara. At kung paano i-impeach ang Vice President. Subukan Kaya ako nyo lang. nagpunta rito para malaman ninyo ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Alam na namin yan. Kaya iboboto natin si Marcoleta mga kababayan ha. Pagtulungan po natin. Tapos ang ginawa nila mga kababayan para mababa ang sa rating si Marcoleta, doon sa SWO survey ba yun, sabi ni Marcoleta, hindi sinali ang kanyang pangalan sa mga choices. Natural, hindi siya mapipili ng mga tao. Hindi aangat ang kanyang rating. Number 1 doon si Abalos, pero wala ang pangalang Marcoleta mga kababayan. Ganyan nila dinadaya ang yung survey na iyan. Huwag yung mawawala ng pag-asa. Sabi ko nga po sa inyo, kahit mahirap, kahit mahaba ang laban, tuloy lang. huwag po tayong Mawalan ng pag-asa. Alam ko po yung mga tao dito sa barangay Taloma proper ay matatapang din, kagaya ng Vice President. Ew!
Ano masasabi niyo Hindi. dito mga kababayan na si Marcoleta na mismo ang nagsabi na ang kanyang mga kasamahan sa Quadcom ay mga bobo? Post your comments below.